To BMS or not to BMS? That is the biggest question. Recently, napakarami kong mga katanungan. Kung napansin nyo rin siguro dyan sa aking mga comment sections, napakaraming nagtatanong, Sir, kailangan ko po ba ng BMS? Kailangan ko po bang maglagay ng BMS? Kailangan ko po bang maglagay ng BMS? Paulit-ulit yung katanungan na yan. So, yung tanong na yan, once and for all, sasagutin natin sa videong ito. O BMS, kailangan ba talaga kita? Or maaaring wala ka? Parami ng parami ang mga taong nahuhumaling sa lithium batteries. Marami po sa kanila na dating gumagamit ng lead acid. Iniwan na nila ang makalumang teknolohiya. Nagpalit na sila ng lithium batteries. Pero, marami rin silang katanungan kung papaano ba talaga gumawa ng lithium battery pack. Kung eto ba'y kailangan talaga ng BMS or pwede namang wala. Ang katanungan na iyan ay actually masasagot lang ng taong nagsiset up ng kanyang battery pack. Siya lang din ang may kakayanang sumagot dyan sa tanong na yan. Pero, bilang isang nag-a-assemble din ng mga battery packs, ibabahagi ko sa inyo ang sagot ko dyan. Okay? Iba-iba ang mga kadahilanan ng mga tao sa paggawa nila ng kanilang mga lithium battery packs. Yung iba, ang dahilan nila ay papalitan daw nila ang kanilang lumang lead acid batteries na kanilang solar setup. Yung iba naman, simple lang. Gusto lang nilang palitan ang mga baterya ng kanilang mga motorsiklo. So yan. Whatever man or gayon pa man, kahit anong dahilan, kung ano man ang ginagawa ninyong lithium batteries, aalamin natin kung talaga bang kailangan nyo ng battery management system o hindi. Alam natin na sa pag-a-assemble ng ating lithium battery pack, kailangan nating mag-connect in series ng mga battery cells. Like for example, sa paggawa ng 12-volt battery pack, kailangan natin ng 3 hanggang 4 na batteries in series. Habang kailangan naman natin ng 7 hanggang 8 cells in series para makabuo ng 24-volt battery pack. And so on and so forth. Depende na sa gusto nyong voltahe. Dahil sa ang bawat battery pack ay binubuo ng mga cells in series, meron at merong isa o mas marami pang cells ang hindi sabay-sabay na magdi-discharge o di kaya hindi sabay-sabay na magcha-charge. Bakit ito nangyayari? Dahil din ito dun sa na-mention ko sa nauna kong video na tinatawag nating internal resistance ng bawat battery cells. Meaning, paiba-iba po ang daloy ng kuryente ng bawat baterya. Mapa-charging man yun o discharging. Hindi sila eksaktong parehas na parehas talaga. For example, gawa na lang tayo ng analogy. Kumuha ka ng 4 na litro. So, 4 yung bote. So, yung tigwa 1 liter. Kumuha ka ng 4 na ganon. 4 na litro ng paborito mong soft drinks. For example, Coke. Ngayon, buksan mo ang takip ng mga ito. And then, eto, sabay-sabay mo silang itumba para tumagas ang laman. Mapapansin nyo po na hindi talaga sabay na mauubos ang nilalaman ng bawat isa. Meron talagang mahuhuli at meron talagang nauuna. Isa pang problema ng ating lithium battery pack ay ang pagcha-charge at pagdi-discharge nito. Ang pagcha-charge nito, kapag sumobra ka sa kanyang maximum voltage, maaari itong sumabog o kaya makakakos ng sunog. Pag ito naman ay dinischarge natin at napasobra naman sa sobrang baba, maaari rin itong masira. So dito na ngayon papasok yung ating BMS. Bakit? Ang ating BMS ang magsisilbing parang pintuan. Siya yung magbubukas at magsasara para pagka napansin na niyang puno na, isasarado na niya yung pintuan na yun. Kapag naman ito ay nagdi-discharge, pag na-observe niyang konti na lang ang laman, kusa din po itong magsasara. Meron pang ibang mahahalagang features ang ating BMS. Meron itong current sensing capabilities
na kung saan kapag nadidetect nito na ang lumalabas na amperahe ng ating mga baterya o yung mga pumapasok na kuryente, kusa nitong sinasara ang pintuan niya kung lumampas na sa certain threshold para ito makaiwas na sumabog ang ating mga baterya. Meron din itong temperature sensing capabilities na kung saan nadidetect nito kung lumalampas na ba sa threshold temperature yung ating mga baterya, automatic itong magka-cut off. So gawa po tayo ng example. For example, nakabili tayo ng BMS na let's say ang kanyang maximum current ay 25 amperes. Kapag po ang ating load ay humuhugot ng more than 25 amperes mula doon sa ating baterya, kusa pong puputulin ng ating BMS yung kanyang linya. So ganun po yung current sensing capabilities niya. How about naman dun sa kanyang temperature sensing naman? Let's say for example yung ating BMS ay nakaprogram or nakaset siya na pag ang baterya ay uminit let's say ng 40 degrees Celsius, kusa po niyang puputulin ang lahat ng ginagawa ng ating baterya. Let's say mag-charging man yun or discharging, puputulin niya. Of all those fancy features ng ating mga BMS, lalo na ngayong meron tayong mga tinatawag na smart BMS, it all boils down pa rin sa dalawang major roles ng ating BMS. Una, ito yung voltage monitoring capabilities niya. At ang pangalawa ay yung kanyang balancing functions. So, alam na natin yung kanyang voltage monitoring. So, ngayon pag-uusapan natin yung kanyang tinatawag na balancing functions. Habang ginagamit kasi natin ang ating mga baterya, paulit-ulit natin itong charge at dini-discharge. Ang iba ay medyo mataas ang voltahe, habang ang iba na may mas mababa. Hindi po ito maganda. Bakit? Let me show you through this illustration. Sa makailang beses nating pagcha-charge at pagdi-discharge ng ating lithium battery pack, let's say ganito na ang magiging estado ng kanilang mga voltages. So kita nyo po, magkakaiba na sila. In short, unbalanced na. Hindi po ito maganda. Kasi, kung i-charge po natin ito, of course, mas mauuna ang baterya na to na mapuno. Habang etong isa, kumakarga pa. So, habang kumakarga ang isa, nadadagdagan pa rin ang charge nitong puno na. Diyan na ang magiging problema. Kasi, lumalampas ka na sa maximum voltage ng bateryang to. Iinit to at maaaring sumabog. Ganon din po sa pagdidiskarga. Isipin nyo tong cell na ito. Masyado pang madami ang laman niya. Habang itong isa, konting-konti na lang siya. Pero dahil may laman pa tong isa, patuloy pa ring nagdidiskarga ang baterya na hindi na namalayan na nag-negative na pala tong isa. Habang may laman pa tong isa, so dahil dyan, magkakaproblema ang baterya mo. Dito na papasok ang kahalagahan ng BMS. Kasi, namomonitor niya ang mga masiselang parameters na to. Nababantayan niya na walang ni isang cell ang masobrahan ng charge at wala ring ni isang cell ang matotal discharge. Trabaho nitong i-stop ang charging o discharging automatically kung may isa sa mga cells na to ang lumampas sa threshold values. Trabaho din nitong i-balance ang laman ng bawat cells para ito magtugma o mag-level lahat ng cells. So ngayon, magtatanong tayo, kailangan ko po ba talagang maglagay ng BMS? So ito ang sagot. Oo at hindi. Yes, tama po pagkakarinig nyo. Oo at hindi. Bakit? Okay, kung naalala nyo kanina, sinabi ko to na nasa taong gumagawa o may-ari ng baterya ang kasagutan. Bakit? Kasi lahat ng mga bagay na ito ay kayang gawin manually. Yes, manually po pwede nating gawin lahat yan. Okay, gawa tayo example. Gawin natin siyang manual. Lalagyan ko ng voltage display indicators ang bawat cells ko.
So lalagyan ko ng mga ganito. I think meron din kayo nito mga cell voltage indicators. With that monitor, makikita ko tuloy ang estado ng bawat cells. Malalaman ko ang voltages nila. So babantayan ko sila na hindi sila mag-deviate o mag-drift o magkakalayo ng voltahe. Kung sakali pong meron akong ma-observe na nag-deviate, let's say meron akong cell na mas mababa o kaya sobrang baba niya kumpara dun sa karamihan, ang gagawin ko po, i-charge ko po yung cell na yon. Particularly yung cell na yon. So siya lang, kumbaga i-isolate ko siya. Siya lang yung i-charge ko para makahabol siya doon sa iba. Babantayan ko rin po yung charging process ng mga baterya. Aabangan ko kung meron bang cell na umabot na sa maximum voltage niya. So kung let's say na-discover ko yung isa puno na habang yung iba hindi pa, yung puno na, ganun din. I-isolate ko po siya. I-stop ko yung charging niya. O let's say naman, nagdi-discharge naman siya. Babantayan ko rin na hindi ito bababa dun sa threshold voltage na ikakasira na ng baterya. So ano po? Pagod na ba? So ayaw nyo na ba tong hassle na to? Meron naman pong mas madali. Meron po tayong hassle-free and very convenient way. Ano po yon? Magkabit ka ng BMS.